Pastor Jeff, ako po at ang aking fiancé ay ikakasal na ngayong 2025. Girlfriend ko po siya for 5 years. At sa 5 taon naming pagsasama, masasabi ko na naging faithful at loyal ako sa kanya at ganon din po siya sa akin. Nung nakaraang taon, sa aming 5th anniversary, inalok ko siya ng kasal. Nakuha ko naman ang matamis niyang oo. Kaya naging inspirasyon ko yon para pagbutihin pa ang aking trabaho dahil bubuo na kami ng pamilya. Sa Oktubre, sa aming ika-6 na anibersaryo, pinili po namin ang date ng aming kasal. Ang fiancé ko ay ang babaeng pinapangarap ko. Mabait, mapagmahal, at mayroong magandang trabaho. Isa po siyang marketing officer sa malaking condiments company. Pero, pastor, may problema. Last December, meron akong nakilalang bagong katrabaho. Ako po ay isang bank accounting assistant at siya naman po ay isang teller. Kaya bago magsara ang aming bank branch, nag-uusap kaming dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang gaang-gaang ng loob ko sa katrabaho kong ito. Noon lamang January, nag-out of town ang aming pong opisina para magkaroon ng team building. Nagkaroon kami ng pagkakataon ng office mate ko na makapag-usap. Mas nakilala ko pa siya at nalaman kong mabuti siyang tao at breadwinner din ng kanyang pamilya. Pastor, ibang pakiramdam ko kapag nakikita ko itong babae at nakakausap ko. Masaya ko, payapa ang aking puso. Para bang siya ang aking pahinga. Alam niyo po yung pakiramdam ng yung parang soulmate, pastor? Ganun po eh. Alam kong mali ang nararamdaman ko kasi ikakasal na ako at mahal ko din naman ang mapapangasawa ko. Ang problema, parang nai-inlove ako sa iba. Tama bang ituloy ko ang kasal namin sa Oktubre? O dapat nang i-call off ang aming wedding? Sana dalawa ang puso, Tony. Unang-una sa lahat, Tony, nagpapasalamat ako sa iyong katapatan. Sa pagbabahagi ng nararamdaman mo, malaking bagay na inamin mo yan sa sarili mo kasi struggle yan siya, no? Pwede naman sinarili mo yan at hindi ka nang hingi ng payo, pero the fact na nangihingi ka ngayon, ibig sabihin, hindi ka pa tumatawid at nakakapag-decide. So maganda yung nasa ano ka ngayon, nasa crux, kung baga, na matinding desisyon. Dito sa sitwasyon mo, bago kay kasal, nangangalugan to na handa kang harapin ito ng may katinuan at hindi lang basta-basta magdidesisyon ka ng padalos-dalos. Sa una, Tony, gusto kong maintindihan mo ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi lamang siya emosyon. Napakadali para sa ating puso na madala ng emosyon. In fact, sabi rin sa Biblia, our heart is deceitful. Mapanglin lang daw ang puso. Lalo na ngayon na bago at exciting yung connection mo. Pero tandaan mo ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang pinaiiral yung pakiramdam o emosyon. Ito nga ay isang desisyon. 5 taon mong pinili, minahal, through thick and thin. Kaya nga nagladlad ka pa ng iyong intensyon para maging fiancé siya. So, hindi to bugso ng damdamin, kundi nakita mo, winay mo, dahil tingin ko matalino ka, Tony. Kaya nga ngayon, nangingi kang advice, handa ka talaga sa panghabang buhay. Yung idea ng soulmate, hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi paano mo malalaman kung yan nga talaga? Kasi ang dami kong ikinasal din through the years. Akala soulmate, pero alam mo yon, hindi na rin mag-asawa ngayon. So, there's no such thing as soulmate. Paano kung pinanganak sa Africa yung soulmate mo, di wala ka ng pag-asa? It's not looking for the right person. It's being the right person for the person na mamahalin mo. Ang tanong ko kasi, paano malalaman kung soulmate mo nga siya o isa lang yung ilusyon, infatuation, dulot ng bago at masayang pakiramdam? Kasi alam mo, there's this longing sa puso ng bawat isa na when you feel validated, you feel needed, you feel accepted, talaga namang nadadala ka ng emosyon na soulmate ko to. Pero naramdaman mo rin yan for sure sa iyong fiancé. 5 taon ba naman, ano? Ang pagiging soulmate ay hindi nakikita sa ilang buwan, nakakilala mo lang isang tao, kundi sa pagsasama sa hirap at ginhawa. So kung may pag-aanilangan ka, siguro mag-pause ka muna at magnilay-nilay. Huwag mong ituloy ang kasal kung ang dahilan mo lang ay nahihiya kang umatras. Linawin ko kung nahihiya ka lang umatras. Pero bago mo i-call off ang wedding, suriin mong mabuti kung ito ba ay isang panandaliang tukso lamang. Itong nakamimit mo lang ngayon. O isa talaga siyang tunay na problema sa relasyon nyo ng fiancé mo at na-validated lang ng meron ka ngayong in a way nakakapalagayang loob. So maganda yung sinasabi ko lang, huwag mo i-call off dahil nahiya ako, nandito na to eh. Suriin mo, may problema ba kayo ng fiancé mo talaga? Or dumating lang tong babae na to kaya parang nagkaroon ka ng problema? Magkaiba yun na meron ka na talagang pinuproblema bago dumating o nung dumating to kaya ka nagkaproblema. Kaya it takes wisdom. Anong totoong dahilan ba ng mga insecurities mo? Ba't bigla mong nadama to? May kulang ba sa relasyon nyo ng fiancé mo na hindi nyo napag-uusapan? Minsan kasi naramdaman nating attraction sa iba ay maaaring sintomas lang ng hindi nalulutas na issue sa current relationship nyo. So I would advise, mag-usap kayo kung kailangan may third party o
Well, I'll be willing to help you via Zoom. Mag-usap tayong tatlo kung gusto mo para mabigyan linaw, kung open ka for that. Maging tapat ka rin sa Diyos at sa iyong sarili. Huwag mo hayaan tukuyin ng emosyon mo ang magiging buhay mo panghabang buhay. Again, yung desisyon mo ngayon, lifetime ang consequence niyan. Kapag nagkaanak kayo, madadamay pa. So again, meron ako magandang verse para sa'yo na para makagiya, makaguide sa'yo. Sabi sa mga Kawikaan 12:15, ang lakad ng hangal o yung fool sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Kaya alam kong, Tony, ikaw ay marunong dahil ikaw ay naghanap ngayon ng magpapayo sa'yo. Pero yung mga fools, yung hangal, feeling nila, pag na-desisyonan ko to, let's go for it and then suffer the consequence eventually. I don't think you're that kind of person, Tony, dahil tingin ko matalino ka. So, final advice ko, tuloy ba o hindi? Kung panandali ang lanto at kaya mong bitawan yan, nararamdaman mo sa bagong office mate mo, piliin mo nang lumayo at this moment. Iwasan mo na siya kasi yan lang yung nagdudulot ng tukso sa'yo. Pero kung sa puso mo talagang hindi ka sigurado, kung kaya mo manatiling tapat at sa mapapangasawa mo, for me, mabuti pang wag mo ituloy kesa naman asawa mo na, biglang papasakitan mo lang dahil magkakasala ka pagka-married na kayo. So, wag mo hayaang isang matamis na tukso ang magwasak sa 5 taon mong pinagsamahan sa fiancé mo. Ang tanong, mahal mo ba talaga siya? Handa ka bang piliin siya araw-araw kahit pa dumating ang tukso? So, tandaan natin, ang ating verse ngayon, mahalaga tong maalala mo to dahil hindi ka hangal. Ang lakad ng hangal, mga Kawikaan 12:15, sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Panginoon, maraming salamat sa lakas ng loob ni Tony para humingi siya ng tulong sa amin. Alam ko na siya ay nasa gitna ng matinding crossroad at ito ay hindi basta-basta desisyon. Hindi siya parang kaning isusubo, ika nga ng mga matatanda. Ito ay isang desisyon na may lifetime na consequence. Kaya Lord, tulungan mo siya na mag-giya sa tamang daan, ma-guide mo siya sa tamang desisyon. Alam ko ang Holy Spirit mag-guide sa kanya. In Jesus' name. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.